Good morning po sa bawat isa. Boker Tov sa bawat isa. Tayo muli ay nandito sa ating pananambahan at welcome to the message for today entitled The Three-Dimensional Hope of Christians, our refuge, our anchor, and providence or our destiny. Ginamit ko yung destiny para madali pang maintindihan. Pero po ang ating pong three-dimensional hope or the three-dimensional hope of Christians, una-una ito po yung ating refuge, ito yung anchor sa present time, and in the future, ito talaga yung ating providence or destiny na nakakalampas po sa ating pananampalataya at sa ating current situation. So, tayo muli ay nagpapasalamat na tayo po ay nakarinig ng kanyang mga salita sa pamamagitan ng ating pagbabasa ng Biblia at binasa po natin kanina ang Genesis chapter 15 at yun po yung covenant ni Abraham. At the same time, binasa din po natin yung Hebrews chapter 6 na related silang dalawa. So, bilang paulit-ulit po nating tingnan ang mga salita ng Diyos at ulitin ko po ang pagbabasa ng Hebrews chapter 6, 13 to 20. Again, welcome to the message for today entitled The Three-Dimensional Hope of Christians, Our Refuge, Our Anchor, and Our Providence or Destiny. The verses are found in Hebrews chapter 6, verse 13 to 20. Makibukas po kayo sa akin sa inyong mga Bible, sa Hebrews. Ito po ay sa akin ay English po ito at New King James Version. Ito po nakasulat dito. For when God made a promise to Abraham, because he could swear by no one greater, he swore by himself saying, surely blessing I will bless you, and multiplying I will multiply you. Verse 15. And so after he had patiently endured, he obtained the promise. For men indeed swear by the greater, and an oath for confirmation is for them an end of all dispute. Thus God, determining to show more abundantly to the heirs of promise the immutability of his counsel, confirmed it by an oath, that by two immutable things, in which it is impossible for God to lie, we might have strong consolation, who have fled for refuge to lay hold of the hope set before us. Verse 19. This hope we have as an anchor of the soul, both sure and steadfast, and which enters the presence behind the veil, where the forerunner has entered for us, even Jesus, having become high priest forever according to the order of Melchizedek. Salamat muli sa Panginoon sa ating pagkakabasa ng salita. Tayo muna ay manalangin. Panginoon naming Diyos na aming Ama na nasa langit, kami ay muling nagpupuri at nagpapasalamat na kami, Lord, ay nakarinig na yung mga salita galing sa Biblia. At alam po namin, Lord, na ang mga salita ay makapangyarihan sa lahat. Ito po, Lord, ay pumapasok sa aming mga isip, lalo na sa aming spiritual na pag-iisip, upang kami, Lord, ay maliwanagan sa iyong pag-ibig sa amin, na kami ay iyong iniligtas sa aming kasalanan nung kami ay nananampalataya at kami ay nakarinig na iyong mga salita, Lord. I-bless mo po ako, Lord, sa aking pagpapahayag ng iyong mga salita. Alam po namin, Lord, na ang mensahe na to ay both for the messenger and for the hearers, Lord. At buksan mo lang po, Lord, ang aming isipan na maintindihan ito at nagbibigay sa amin ng unawa kung gaano ko kadakila ang iyong pag-ibig sa amin na makasalanan. I-bless mo ako, Lord, at sa mga lahat na makikinig. Ito, Lord, ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Again, the title of this message is The Three-Dimensional Hope. Kailangan po natin yung hope. At ito pong hope na to ay three-dimensional ito or pwede din natin lagyan ng three-period hope. Naka-anchor, naka-pattern sa past, sa promise ng God.
particularly doon sa covenant with Abraham, at kasi tayo po kasi ay beneficiary din po ng covenant ni Abraham if we believe on the Lord Jesus Christ. And then, yung ating pong hope ay dapat ito yung anchor sa ating pananampalataya ngayon, dito sa ating pamumuhay. At the same time, ito yung hope na nakatranscend o nakalampas sa ating current situation at nakalampas doon sa veil, or ibig sabihin, nakapunta talaga itong hope na to sa throne of God na doon nakaupo ngayon si Jesus Christ. Bakit po natin ito i-message? Una-una, nagkataon din po by the providence of God na talagang nag-series tayo ng Hebrews. Simula sa chapter 1 hanggang sa chapter 6 at ngayon po ay hindi natin palampasin ang 13 to 21 to 20 na verses sa chapter 6 kasi ito po yung parang appropriate sa kapanahunan ngayon kasi dapat tayong mga Kristiyano ay mayroon tayong hope at we have to understand ano ba talaga itong hope. Sa current situation po natin, alam po natin sa current events, marami pong mga nangyayari sa ating kapanahunan. Una-una po, lumabas na yung Ukraine-Russia war, no? At marami pong effect sa atin ito, and we're always praying na sana hindi mag-escalate talaga ito ng malaki. Pangalawa po ay palagi natin pinapanalangin po na yung COVID-19 ay mawala na, and we are praying na hindi lahat talaga maapektuhan ng gusto at mawala na. At ang third na situation po natin ay meron po tayong May 2022 Philippine election. Based on sa ating mga pag-iisip, parang hindi rin masyadong maganda ang ating situation. I'm not saying this one na parang to discourage us, but to give us the real situation at kailangan din natin talagang pag-aralan ang salita ng Diyos kasi dito po sa ating babasahin ngayon, topic na ito yung nagbibigay sa atin ng pag-asa, hope. So, hatiin po natin kasi sabi ko nga, ang ating pong unang topic ay our hope should be our refuge. Yung refuge, ibig sabihin yung ating pupuntahan, yung ating parang taguan, no? At ang mayroon po dito nakapasok na ibon, naghanap siguro ng refuge ito sa room. Pero minsan lumilipad-lipad. Anyway, katulad din ng ating buhay, ang ating buhay ay parang ibon yan na pumapasok sa isang building. Hindi niya alam kung kailan siya makaalis doon. Merong iba pumasok sa isang mga 1-year-old lang siya, 10 years old lang siya, lumabas na siya. Merong iba naman ay medyo matagal-tagal, umabot ng 40 years old, 50 years old. Ang iba naman ay matagal, umabot ng 100 years. Ganon din ang ating buhay dito. Para din tayong pumapasok at tulad nitong ibon na to, nandito siya sa loob. Hindi siya makalabas, pero eventually makakalabas to siya talaga. No? Ganon din ang ating buhay, pumasok tayo sa earth. Kailangan natin ng pag-asa na nandito po tayo sa earth. Kasi alam po natin na earth ay makasalanan po itong mundo na to. No? So yung ibon na to ay sometimes distract na. Pero anyway, balik tayo sa ating situation ngayon. Unang-una po, ang ating pong hope ay refuge natin yan. And we should base it on the covenant ni Abraham, the covenant of Abraham with God. At i-explain po natin yan. Pangalawa, dapat anchor natin yung hope yan, the anchor of our soul. It should be sure and steadfast. Number 3, that is our providence, at yung hope natin ay dapat nakatranscend, nakalampas doon sa ating current situation, at sa kanilang mga Hebrews ay ito po ay nakalampas doon sa veil, yung parang mayroong veil kasi doon na hindi sila pwedeng pumasok doon. Pero yung ating hope ng Christian ay dapat nakalampas niyan kasi si Jesus Christ na yung ginamit or pumunta dito sa lupa upang ating high priest. At siya po ay nakalampas doon. So, una-una, titingnan natin yung, ano ba itong verse 13 na to? Sabi to, for when God made a promise to Abraham,
because he could swear by no one greater, he swore by himself, saying, surely blessings I will bless you, and multiplying I will multiply you. So, sa ating pong binasa kanina sa Genesis chapter 15, yun po yung the covenant of God with Abraham. Pero alam po natin talaga na ito si Abraham ay pinangakuan ito ng God. At itong statement nandun na surely blessings I will bless you and multiplying I will multiply ito. Ito po ay sinabi doon sa Genesis chapter 12 at yung binasa natin sa Genesis 15 at sa Genesis 22 na kasing dami ng mga bituin ang iyong mga anak Abraham at kasing dami ng mga buhangin sa dagat. Sabi nga. And so after he had patiently endured, he obtained the promise. So, kung babalikan po natin ang ating binasa kanina sa Genesis chapter 15, makikita po natin na very important ito. No? Sabi nga, mayroon pang iba doon na very important sa kanila itong 15 ng Genesis kasi ito yung God's covenant with Abraham. Abraham pa ang pangalan niya. Alam mo po si Abraham ay sa Ur siya. Sinabi sa kanya ng God na umalis ka dyan at mayroon akong ipangako sa iyong isang lugar. At pagpapalain ka at ang mga tao, pagpapalain through you. No? Pagpapalain through you. So si Abraham ay nagsabi, Lord, paano ako maging madami? Wala nga akong anak. No? Si Abraham ay 75 years old nung pinangakuan siya ng God na magkaanak siya. Sabi sa kanya, pero 100 years old siya nung nanganak si Sarah. No? So, Lord God, what will you give me? Seeing I go childless. And the heir of my house is Eliezer. Ito po yung sa Genesis chapter 2. Sabi na, then Abraham said, look, you have given me no offspring, indeed one born in my house is my heir. Ang sabi ng kanya ng God, the word of the Lord came to him saying, this one shall be your heir, shall not be your heir, referring to Eliezer na kanyang katulong o kanyang kasama, but one who will come from your own body shall be your heir. Then he brought him outside and said, look now toward heaven and count the stars if you are able to number them. And he said to him, so shall your descendants be. So si Abraham na walang anak, 75 years old, pinangakuan ng God na magkaroon ng maraming anak at siya ang gagamitin ng God na i-bless yung mga tao sa buong mundo. No? Sabi na, paano ito? Sabi niya, naniwala si Abraham doon at very maganda itong verse 6 ng 15. And he believed in the Lord and he accounted it to him for righteousness. In fact, ito rin yung ating supporting verses na the just shall live by faith because nung naniwala si Abraham kay God, it was accounted to him as righteousness. Ito yung parang nagiging righteous si Abraham because of his faith in the Lord Jesus Christ. Pero ang pinakamagandang verse dito sa verse 12, kasi sa verse, sa verse 12, pinatulog si Abraham ng God. No? Binigyan siya ng, sabi nga, divine anesthesia. Bakit po importante ito? Kasi ang covenant po ni Abraham at saka God ay si God po ang tumupad yan. Si God po ang tumupad yan. Kasi sa kanila, pag may covenant po ay sa kanilang kapanahunan, ay dapat mag-cut sila ng hayop. Kaya ang Hebrew word ng made a covenant with Abraham ay cut a covenant. Kaya nga ang Hebrew doon ay karat. Ibig sabihin karat sa Hebrew ay cut. Karat breach. Ang breach kasi is covenant. So he is not making a covenant but ang term nila doon, he cut a covenant. Ibig sabihin, si Abraham at si God, si Yahweh talaga, yung maker of heaven and earth, ay gumawa ng covenant at hiningi siya ng dumalagang baka, isang 3-year-old ram, saka 3-year-old female goat, at saka isang bato-bato, at saka isang pigeon. No? Yun ang kanya. Tapos, hinati yung bakang dumalaga, tapos yung sheep, yung ram, at saka yung goat, hinati rin.
Ilagay sa kabilang side. Yung isang parte ng dumalagang baka dito sa kabilang side. Yung isang parte dito sa kabilang side. Ganun yung kalahati ng tupa. At kalahati ng tupa sa kabila. Yung goat sa kabila. Yung goat din kalahati sa kabila. Pero yung ibon, hindi talaga hinati. Kasi maliit lang siguro yung ibon. Ilagay lang sa dalawang side. So, sa kanilang kapanahonan, pag nag-covenant ang dalawang tao, dapat lalakad sila doon sa gitna ng hinating mga parts ng animals. Ang ibig sabihin nun, nakita mo ba yung mga animals? Pag hindi ka tumupad sa ating kasunduan, ganun ang mangyayari sa iyo, katulad ka ng mga animals na mahati, ibig sabihin mamamatay ka. Ganon din ang kanilang kaparaanan. So, si Abraham ay hindi pinalakad ng God. No? Sabi sa 12 ng 15, now when the sun was going down, a deep sleep fell upon Abraham, and behold, horror and great darkness fell upon him. So parang nag-anesthesia siya, nakita niya, hindi siya makagalaw, nakatulog siya, pero mayroong horror, dark, and fell upon him. Then he said to Abraham, know certainly that your descendants will be strangers in the land that is not theirs, and will serve them and will afflict them and 400 years. Kunento ng God kung ano mangyayari sa mga descendants ni Abraham. Kayo Abraham, ma-afflict kayo for 400 years. Alam po natin nangyari talaga ito kasi ang Israelites po ay nabihag sila ng Egyptian. Doon sila nagstay ng 400 years. Kasi ang pangakong Kanaan sa kanila ay hindi pa ripe yung mga kasalanan ng mga tao doon, no? Hindi pa nag-ripe yung sabi dito, babasahin ko. Also the nation whom they serve I will judge after they shall come out of great position. So, itong Egypt na to ay paparusahan din ng God. Now as for you, you shall go to your fathers and in peace. You shall be buried at a good old age. But in the fourth generation, they shall return here, for the iniquity of the Amorites is not yet complete. So alam po natin si Abraham galing sa Ur, pumunta siya sa Paran. Dahil sa famine sa Paran, ang Paran doon na yan sa Kanaan, no? Or papunta sa Paran doon tapos nagtayo siya doon sa Bethel ng parang altar doon, no? Tapos dahil sa parang famine, sila ay pumunta sa Egypt. Doon sila punta sa Egypt. Kaya nga doon nagkasala din si Abraham kasi sinabi na napakaganda kasi ni Sarah eh. Sabi na, Sarah, huwag mong sabihin na mag-asawa tayo kasi baka patayin ako ng mga Egyptian. Sabihin na lang natin magkapatid tayo. Pero in the real case naman sila half sister na naman sila sa half brother. Nung pumunta doon sa Egypt, na parang ng hari na parang sila na napasama pa kasi maraming mga problema dumating sa hari. Sabi na, bakit ba nagka-problema tayo? Kasi nagsinungaling pala si Abraham. Tapos binigyan na ngayon si Abraham ng maraming mga tupa, mga animals. Yumaman na si Abraham, bumalik na sila doon sa Bethel. No? Alam mo natin ang kwento ng ganyan. Pero ang point ko dito ay kunento ko lang ito para malaman natin ang history ni Abraham. Si Abraham ay galing sa Ur, pumunta sa Paran, sa Pamin, pumunta sa Egypt. Tapos bumalik ulit siya sa Kanaan. Tapos namatay na siya, no? Tapos dumating na ngayon yung 12 tribes of Israel dahil sa famine din, dahil kay Joseph. Si Joseph ay pinauna doon sa Egypt. Ngayon ang mga Israelites ay bumunta doon sa Egypt. Tapos naging hari nila yung Parao at kasama na si Moses. Pero in the last days, kalimutan na yung Parao ang ginawa ni Moses, ni Joseph, nabihag sila doon ng 400 years. Yun ang kwento. Parang nakakapagtaka na hindi nakakapagtaka na alam talaga ng God kung ano mangyayari sa Israelites. Na mabihag kayo ng 400 years, hindi nyo muna makukuha yung pangako ko sa Kanaan. Kasi ang pangako niya sa Kanaan ay mapapunta talaga sa Israelites yan. Pero hindi pa raw ripe yung kasalanan ng mga Amorites. The Amorites dito. Hindi pa na ripe, ibig sabihin, hindi pa sila pwedeng parusahan.
Kasi marami din nagsasabi na bakit pinarusahan, patayin yung mga Amorite sa mga tao dun sa Kanaan? Kasi makasalanan sila. But anyway, that is the topic. Gusto ko lang maliwanagan sa ating church na hindi invento lang ito. Hindi lang ito invento na bigla na lang dumating si Moses doon. Parang gano'n. Dapat makuha natin na ito pala talaga ay nakaplano na before the foundation of the world. Si Abraham, binigyan ng bayan ng Kanaan at i-bless ang mga maniniwala sa kanya. Tapos pumunta siya doon, nagtayo na siya ng altar pero famine, pumunta sila sa Egypt, tapos bumalik sila. Tapos doon na ulit sila, no? Kwento, tapos pumunta ulit doon sa kapanahon na nila Jacob, pumunta ulit sila sa Egypt, nabihag sila doon, tapos pinalaya sila ni Moses. Hindi po invento 'yon. Kayo, bakit ko in-emphasize yan? Kasi sabi dito, for men indeed swear by the greater, and an oath for confirmation is for them an end of all dispute. Ang God, nag-covenant siya kay Abraham. Hindi na pwedeng hindi niya pwedeng iwalain yun. Kailangan niyang tuparin yun. Kaya nga, ito yung ating refuge. Kaya kung nakwento natin ito, dapat alamin natin ito. Kasi dapat doon tayo tumago sa oath at pangako ng God na hindi niya talaga susuwayin yung kanyang covenant kay Abraham. Wala siyang mas greater sa kanya kasi sa kanila mag-swear kayo doon sa mas greater, may witness kayo, no? Pero walang greater sa kanya. So siya mismo nag-oath sa kanyang sarili. Sabi niya, for men indeed swear by the greater, and an oath of confirmation is for them an end of all dispute. Ito ay sa ulit sa Hebrews na to. Thus, God determining to show more abundantly to the heirs of promise the immutability of his counsel, confirm it by an oath. So, nangako ang God na hindi niya susuwayin, hindi niya i-violate yung kanyang pangako. And by two immutable things which is impossible for God to lie, we might have strong consolation for plead for refuge to lay hold of the hope set before us. So this hope na ito yung parang ating pupuntahan. Hindi tayo mga blind faith na bakit kayo naniniwala din sa covenant ni Abraham, no? At bakit kayo naniniwala na mabibless kayo? Buksan niyo po ang inyong mga Bible sa Galatians 3:16. Ang sabi ko dito sa Galatians 3:16, kasi ang kwento doon, paano tayo magiging connected sa blessings ni Abraham? Ang sabi ng God, I will bless those who bless you, and I will curse those who curse you. Sabi dito sa 3:16 ng Galatians, para lang makonect natin ang ating sarili, 3:16 ng Galatians, nakasulat dito sa 3:16 ng Galatians, now to Abraham and his seed were the promises made. He does not say, unto seeds, as of many, but as of one, unto your seed, who is Christ. So, ibig sabihin, basahin ko lang 17. And this I say, that the law which was 430 years later cannot annul the covenant that was confirmed before by God in Christ, that it should be made the promise of no effect. For if the inheritance is of the law, it is no longer a promise, but God gave it to Abraham by promise. Kinontrast dito ang law. Na akala natin tayo ay mabibiyayahan sa pagsunod ng law. Hindi ko sinasabing hindi natin susundin yung law. Ang in-emphasize dito, yung promise ng God kay Abraham. At importante sa ating mga Christians, ang Galatians 3:16. Kasi hindi naman tayo mga Hebrews, hindi naman tayo mga Hudyo, na paano tayo makakakonect sa benepisyo or heirs tayo. Alam mo kung bakit naging heirs tayo o tagapagmana? Kasi tayo po ay naniniwala kay Jesus Christ kasi ang pangako po to the seed. Si Jesus Christ yung seed. So we are connected to the blessings of Abraham through Jesus Christ. Yun ang point dito ng Galatians 3:16. At marami ang nag-iisip sa atin na parang nakalimutan na yata ng God. Kasi binigay na yung law, akala ng iba, tayo may benefisyuhan sa pagsunod ng batas. Pero ang ating benepisyo po ay based on the promise of the covenant of grace to Abraham. I hope na makita natin ito na
ang ating pag-asa ngayon ay hindi ito bulag na walang basihan. Ito ay naka-angkla or naka-refuse. Tayo ay tatago doon sa pangako kasi based on the two truths, nangako ang God at hindi nagsisinungaling ang God. Yun ang point dito. Nangako ang God at hindi nagsisinungaling ang God. So itong covenant kay Abraham ay mapapunta to sa atin. At doon tayo magtago. Kaya nga ang ating title ay Our Refuge. Doon tayo magtago. So, kailangan natin maintindihan, ano ba itong ating pag-asa na to? Nakaano to sa pangako ni Abraham, pangako ng God kay Abraham. At ang God natin ay sovereign. Lumipas na ang mga panahon, magtataka tayo, Lord, kailan ka babalik? No? Yun ang ano doon na hindi magsisinungaling ang God, babalik siya. No? Babalik siya. I hope nakuha natin yung ating unang portion kasi dapat nakita talaga natin ng importansya ng Old Testament at maniniwala tayo sa mga attributes ng God. Kasi mayroon pong uso ngayon na bagong modern na Christianity ito ngayon which is emphasizing the love of God. We're not against the love of God. Ang God natin ay love. Pero sabi nila, they do not believe that the crucifixion of Jesus Christ. Hindi sila naniniwala kasi sabi na, bakit magbayad pa ang God? Bakit pa magbayad ang God sa sarili niya? Di ba God siya? Bakit pa siya sumunod sa mga attributes na? Kasi ang point nila doon, grace na lang tayo. Huwag na natin paniwalaan na may wrath ang God na talagang babayaran pa natin yung ating makasalanan. Hindi nila in-emphasize yun na tayo lahat ay makasalanan. Nag-violate tayo sa law. Kailangan natin malaman na ang mga laws ay ganito, binabiolate natin yan at babayaran natin yan. They're not emphasizing that na babayaran natin our sins demand penalty. Hindi sila naniwala doon kasi ang isip nila, God naman yan eh. So kung gusto niya pagpalain ka, pagpapalain ka. Maski hindi na niya susundin yung kanyang attribute na just. Yun ang mahirap doon kasi sabi niya, hindi naman niya kailangan bayaran ang kasalanan. Ba't pinadala pa niya si Jesus Christ? Ba't kaya pang mamatay pa si Jesus Christ? God siya eh. So, hindi na kailangan na sumunod sa kanyang attribute. He's not under his attribute. Ang point nila doon. Magandang pakinggan na ang God is hindi under sa attribute at kung pagpapalain ka na lang niya. Wala nang mga pattern. So, maganda nga yan na ang God ay hindi na dapat sumusunod sa kanyang mga attributes. Pero hindi maganda yan sa atin kasi hindi natin mababasa ang God. Hindi natin makikita kung ano yung kanyang mga gusto at hindi gusto at hindi natin ma-rely yung promise niya. Kasi sabihin niya, on the other side naman, hindi naman dapat magbayad ng God. Hindi naman dapat sumunod ng God dun sa just niya na immutable na attribute niya. So he can bless you. According to his will. Sabihin ng proponent na to ng mga theory or doctrine na to. Hindi naman niya kailangan magbayad. So if that is the point, we cannot rely also that God will fulfill his promise. Kung sinabi niya na ang pagpapalain ka because of Jesus Christ at magbibinigit kay Abraham, hindi na natin marirely yan. Kasi sabi na, bakit naman susunod ang God sa kanyang promise? God naman siya. Wala siyang promise. He is above the promise. Yun ang gusto kong i-point out. Kasi magandang pakinggan, na God siya, kaya kanya pagpapalain. Kung gusto kanya pagpapalain. Pero hindi tayo makakarely sa kanyang pangako. Kasi sabihin din ng God, bakit? Nagbibiro lang ako. I'm just joking my covenant with Abraham. Joke lang, parang gano'n. So, hindi na natin ma-rely ang God. Sabi ng God, I cannot change. Sabi ng God, sino ba? Bakit sinasabi niyo I can change? I am God, I can change. So, wala na tayong pag-asa. Kasi wala na tayong pag-asa doon sa God kasi
kung ano na lang gusto ng God, no? Wala na tayong pag-asa kay God kasi wala na tayong aangkluhan, wala na tayong hahawakan sa God. Pero ang point dito ng Hebrew writer, meron kang panghawakan. Meron kang panghawakan. Dalawang panghawakan mo sa iyong refuge, sa iyong hope. Una-una, nangako ang God. So pag nangako ang God, hindi niya i-violate yan. Pangalawa, hindi siya nagbabago. So, yan ang point ko dito na nakakaasa tayo sa God kasi meron siyang pinapakita sa atin na nangako siya kay Abraham at hindi niya babaguhin. Yan. I hope na malinaw sa inyo yan na alam ng God kung ano ang kanyang ipinapababa sa atin. Na tayo na makasalanan, mapaparusahan talaga tayo. Mapaparusahan if you will not repent from your sins, if you will not believe on Jesus Christ, you will really be punished. But if you believe on the Lord Jesus Christ at maniwala ka, you will be blessed through yung sa pangako na Abraham. Ngayon, pupunta tayo dito sa pangalawa. Sabi dito sa pangalawa, our anchor, no? Sabi dito, this hope we have as an anchor of the soul, both sure and steadfast. So, ito daw pangako na to, ito yung dapat nating hawakan ngayon. Ito yung dapat nating panghawakan na. At ito yung ating anchor. Ang anchor po sa marino po ay yan po yung ihuhulog natin. Ihuhulog natin yan para hindi tayo ma-toss back and throw by every wind of doctrine. Dapat secure na secure tayo. Kaya nga naisip ko, sa kapanahunan ngayon, even lahat po, the messenger and the hearers should believe that napakahirap ang ating sitwasyon because of the mga problema, but nisip ko, kailangan natin na talagang ang salita talagang ng God. Kaya sabi ko nga, dapat talagang pag-asahan natin the Psalms 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures, leads me beside still waters. No? He restores my soul. He lead my path of righteousness. Yet though I walk in the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me, your staff and your rod, they comfort me. No? Dapat asahan natin yan. No? You prepare a table before me in the presence of my enemy. You anoint my head with oil, my cup runs over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Dapat natin yan, aasahan natin yan. Sabi ng God na, I promise now, let not your heart be troubled. Sabi ni Jesus Christ, let not your heart be troubled. You believe in me, you believe in God, you also believe in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go and prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself. That where I am, there you may be also. And the way you know. Tapos Jesus said, Thomas said to him, Lord, how can we know the way? Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through. Kailangan natin i-anchor ang ating mga soul. Kasi ang ating soul ay restless ito eh. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, come to me, all you who labor and heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and your soul will find rest in me. For my yoke is easy and my burden is light. Our soul is restless ito sa ating sitwasyon ngayon, sa ating paglalakbay. Hindi natin alam ang ano talaga. So, binibigyan tayo ng mga sets of word talaga. Ay masabi ni Jesus, nung tinempt siya ng Satan, si Jesus Christ, sabi na, thou shalt not live by bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Kasi alam ni God na ang word lang talaga sa atin ang nakapagbigay sa atin ng rest, no? So, una-una, parang three-dimensional din to kasi nakahawak tayo sa lubid sa past. I-imagine mo ang iyong kalagayan, nandun ka sa magulong, nasa tubig ka na napakalakas ang alon, no? Hinahampas-hampas tayo ng mga situation, problema. Dapat itapon natin ang isang lubid doon sa past. Doon natin ibigay yung ating pag-asa talaga sa covenant
with Abraham, ihulog natin yung ating hope dito sa ating present with the help of the Holy Spirit who applied in us na talagang secure tayo. At ang pangatlo po na very important ay dapat itingin din natin ang ating sarili doon sa future. Yun ang ating pangatlong topic ngayon. Our providence, our destiny. Sabi dito, this hope we have as an anchor of the soul, both sure and steadfast, and which enter the presence, capital presence, behind the veil, where the forerunner has entered for us, even Jesus, having become high priest forever, according to the order of Melchizedek. Itong hope natin, ito yung ating providence. Hindi nga na masyado maintindihan yung providence na word, but I use destiny. Ito talaga ating pag-asa na makadating tayo doon. And it should beyond our present situation. Kung ano mang present situation natin dito ngayon, hindi natin maintindihan. Kailangan natin, itong hope na to ay nakalampas doon sa veil. Beyond the veil. No? Familiar po ito sa mga Hudyo kasi sa kanilang kapanahonan doon sa tabernacle and eventually doon sa temple, mayroong veil doon, yung parang isang kortina na only the high priest can enter. The normal priest and other people cannot enter to that holy of holies place na nandoon yung Ark of the Covenant. At doon yan ialay every... Kwento na natin yan sa previous na mga chapters. No? Doon natin ialay yung dugo talaga, sacrifice. Pero ang ating pag-asa ay dapat lampas doon sa veil. Symbolism ito na ang ating pag-asa ay hindi lamang sa mundong ito, kundi doon sa throne of God talaga na nandoon nakaupo si Jesus Christ. No? Nakaupo si Jesus Christ. Buksan niyo po sa Hebrews 12:2. Sabi dito sa 12:2 ng Hebrews, let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before him, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and sat down at the right hand of the throne of God. So, nandun talaga nakaupo na si Jesus Christ doon sa throne of God. What is the implication of this message sa Hebrews verse 12? Let us set our eyes on Jesus. Therefore, also we are also surrounded by so great cloud of witnesses. So maraming cloud of witnesses. Ito yung mga nanampalataya, referring din sa Old Testament mga witnesses. Pwede rin itong mga New Testament witnesses at mga witnesses din na nasa paligid sa atin. Mga Christians ito. Let us lay aside every weight and the sin which so easily enslaves us. Kasi nakagapos tayo dito sa ating mga kasalanan at sa mga situation. Let us run with endurance the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endures the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Ngayon, itong ating pag-asa hindi lamang nakatuon doon sa refuge natin sa past, di lamang ito sa ating present, but ito ay dapat nakatranscend beyond the veil. Nakalampas talaga tayo. At this is the very important one. This is because of Jesus Christ. And the author of this episode is emphasizing that Jesus Christ is our high priest over according to the order of Melchizedek. So kung babalikan natin yung ating pinag-aralan sa chapter 2 dito ng Hebrews, sabi dito, sabi dito sa verse 2, therefore in all things, sabi ko sa 17, therefore in all things he had to be made like his brethren, that he might be a merciful and faithful high priest in things pertaining to God, to make propitiation for the sins of the people. Yan, talagay dyan. For in that he himself has suffered being tempted, he is able to aid those who are tempted. So, si Jesus Christ ay nagiging tao talaga yan siya. Nagiging tao talaga siya. He is the Yahweh, the God who made the heavens and the earth. But he is also the man Christ Jesus,
our mediator, no? Siya ay talagang tao siya, na high priest siya, na nakapag, ano sa atin, siya talaga pertain to make propitiation for the sins. For that himself, being made tempted, he is able to aid those who are tempted. So, meron tayong pag-asa talaga. Sa 4 din ng buksan mga LD sa 4:14 ng Hebrews din. Seeing then that we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God, 4:14 Hebrews. Seeing then that we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold fast our confession, for we do not have a high priest who cannot sympathize with our weakness, but was in all points tempted as we are, yet without sin. Ito ngayon, let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. So, yan ay si Jesus Christ. Siya yung ating forerunner. Forerunner natin yan siya. Where the forerunner has entered for us, Jesus Christ. So if we are in Jesus Christ, that theology of we are in Jesus Christ, dapat tayo din ay nakalampas na doon. Nakalampas na tayo. And Jesus Christ is the high priest forever according to the order of Melchizedek. Kasi he is above the order of Aaronic priesthood. Lampas na tayo. So, bilang summary po sa atin na pag-usapan. Kasi tayo ngayon ay nasa situation na sa mundong ito, tayo po ay parang naguguluminan, parang nahihirapan tayo. Dapat meron tayong hope na ito yung pinapaliwanag ng Hebrew writer. Ito din pinapaliwanag din sa akin, pinapaliwanag sa inyo na dapat manalangin tayo sa Panginoon na maintindihan natin that our hope na naka-anchor sa or naka-pattern doon sa promise ni God doon kay Abraham, hindi niya i-violate yan kasi hindi siya nagsisinungaling. Dapat itaon talaga ang ating pananaw doon na hindi pala talaga nagsisinungaling itong God at ako ay beneficiary talaga ng mga heirs talaga ako ng mga promises ng God. Pangalawa, dapat by the help of the Holy Spirit, ihulog nating angkla at dito pa tayo naniniwala tayo that the Word of God is very true and Jesus Christ is true. And number 3, dapat itong ating hope ay transcends, nakalampas dapat ito sa ating current situation ngayon. At ang ating pag-asa talaga ay yung eternal life natin, na tayo ay makasama ni Jesus Christ because He is the first fruit. Kapag tagumpayan po niya ang kamatayan, tayo din ay may pagtagumpayan. Siya po ang ating pag-asa. No? So bilang pagtatapos po, sa ating po situation, ako po ay nagpapasalamat din talaga na parang tayo po ay binigyan talaga ng Word of God na maasahan natin. Binigyan tayo ng God na hindi na tayo pinababayaan na bahala kayo sa buhay niyo dyan, bahala kayo mag-understand sa akin. Kung ano man gusto nyo, understand ko kayo. Hindi pwedeng ganon ang ibinigay sa atin. Dapat tayo ay may hope. Ang ating pong title ay The Three-Dimensional Hope of Christians, or the 3-period time frame, the 3-time frame hope of Christians, nakaan doon sa past, hawak tayo sa past, nahulog yung ating angkla doon sa present, at mayroon din tayong lubid doon sa future, eternity, future. So tatlo po ito, nakahawak tayo sa lubid sa past, yung ating lubid ngayon ay nakahulog sa angkla sa ating gitna ngayon, at dapat ay nakahawak tayo sa future na lubid din because of Jesus Christ. So, I hope na mabigyan tayo ng talagang gabay ng Panginoon na talagang maintindihan natin na mayroon tayong pag-asa talaga bilang Christian. So, naalala ko lang yung aking unang pinang memory verse na Jeremiah 33 verse 3. Call unto me and I will show you great and unsearchable things which you do not know. Parang ang inisip ko lang noon nung una bata pa ako sa pananampalataya, napakaganda itong verse. And I was thinking na more on the parang temporal things kasi ang nakalagay doon. Call unto me and I will show great and unsearchable things which you do not know. Hindi ko alam na yun pala ay napakalalim na verse na tayo ay tatawag sa Panginoon and He will show us great things
unsearchable things that you do not know. Ang meaning po ng unsearchable things, hindi natin talaga maarok ang mga pag-ibig ng God, kasi kung malaman na natin, mayroon pa mas marami pa doon na mas marami. So let us continue on hearing the word of God, kasi sabi nga ni Jesus Christ, the man should not live by bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. So, simple lang naman din, at I hope na yung mga nasa simple lang na kalagayan, hindi din maalis ang kanilang peace doon na with all, babasahin ko lang bilang last dito sa Philippians 4:6. Sabi dito sa Philippians 4:6, dito tayo magtatapos kasi nandito yung peace, no? Dito yung peace. Philippians 4:6, paki-display nga the Philippians 4:6. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known to God, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and mind through Jesus Christ. Let us ask the Holy Spirit that He will give us the peace of God, which surpasses all understanding, and it will guard our hearts and mind through our Lord Jesus Christ. In short, for those simply lang, we have to believe on the Lord Jesus Christ, and we will be saved and our household. Let us pray. Panginoong Diyos na aming Ama, Lord, alam po namin, Lord, na ang mensahe po ito ay sa lahat po ito, Lord, na makikinig, na mayroon pong kaabalahan sa mundong ito. At ikaw po, Lord, ay tumawag sa amin upang mag-base talaga ng aming hope sa pangako mo na ikaw ang Diyos na hindi nagsisinungaling, at ang pangako mo kay Abraham ay tutuparin mo yan. Maski anong mangyari, kami, Lord, ay nakapagbenepisyo dahil kami ay nanampalataya kay Jesus Christ at nakakunik sa pangakong ito. At the same time, magre-rely kami sa Holy Spirit at sa Word of God dito sa aming mundo. At the same time, talagang aasa kami na hindi lamang ang pag-asa namin dito sa mundong ito, hindi lamang sa mga temporal things na ibibigay mo rin talaga sa talagang eternal things na buhay na walang hanggan. Salamat mo, Lord, sa lahat na ito at dalangin namin ito. In Jesus' name, amen. God bless po.